Breaking news, Israel binomba ang Yemen. Naglunsad ang Israel ng isang wave of airstrikes laban sa mga target ng Houthi sa Yemen noong linggo habang patuloy na inaatake ang Hezbollah sa Lebanon, kung saan sinabi ng Lebanese Health Ministry na 105 katao ang namatay at 359 ang nasugatan. Ang mga bagong pag-atake sa mga proxy na sinusuportahan ng Iran sa buong Middle East ay nagdudulot ng panganib na mapabilis ang pagbagsak patungo sa isang devastating regional conflict sa multiple fronts. Ang pag-atake sa port ng Hodeidah sa Yemen ay nagsasangkot ng 12 dosenang mga Israeli planes at tila nagtatarget sa mga fuel facilities, power plants and docks sa Ras Isa at Hodeidah ports. Ito ang isa sa pinakamalaking operasyon na nakita sa halos isang taong krisis sa rehiyon. Ang mga ulat ng media ng Houthi ay nagsabi na ang mga pag-atake ay pumatay ng 4 na tao at nag-iwan ng 33 na sugatan. Sinabi ng mga residente na ang mga pag-atake ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa karamihan ng mga bahagi ng Hodeidah. Sinabi ng mga opisyal ng militar ng Israel na ang pagsalakay ay nakafocus sa mga Houthi, isang armadong grupo na sinusuportahan ng Iran na kumukontrol sa karamihan ng Yemen. Sila ay nagpaputok sa mga target ng Israel sa loob ng maraming buwan sa kung ano ang sinasabi nilang pagkakaisa sa mga Palestinian sa Gaza. Sila ay umaatake din sa mga international shipping sa Red Sea. Noong Sabado, naglunsad sila ng isang pag-atake ng ballistic missile sa Israel's main international airport nang dumating si Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng Israel. Ang mga pag-atake sa Yemen at ang bagong wave ng mga pag-atake sa Lebanon ay dumating 48 hours pagkatapos ng operasyon ng Israel na pumatay kay Hassan Nasrallah, ang veterano na pinuno ng Hezbollah sa Beirut. Simula nang mamatay si Nasrallah, ang Hezbollah na sinusuportahan din ng Iran ay nagsabi na magpapatuloy sila sa pakikipaglaban sa Israel. Isang series of salvos ang inilunsad mula sa Lebanon noong linggo, kabilang ang isa na sinabi ng Hezbollah na nakafocus sa isang grupo ng mga sundalong Israel. Ang iba ay nakafocus sa mga lugar na may gusali sa hilagang Israel, ayon sa mga opisyal sa Israel. Ang Nasrallah's assassination ay isang malaking suntok sa Hezbollah at sa Iran na nag-aalis ng isang maimpluwensyang kaalyado na tumulong sa pagbuo ng Shia Muslim militanteng organisasyon sa linchpin ng Axis of Resistance ng Tehran, ang maluwag na network ng mga anti-Israel, pro-Iranian na armadong grupo sa buong Middle East na kinabibilangan ng mga Houthi at Hamas. Ang Iranian President Masoud Pezeshkian ay na-quoted ng semi-official Tasnim News Agency noong linggo na sinasabing hindi dapat pahintulutan ng Israel na umatake sa mga grupong nakahanay sa Iran isa-isa. Ang mga lugar na naging target sa Yemen noong linggo ay ginamit ng mga Houthi na kumuha ng Yemeni capital Sana'a noong 2014 upang maglipat ng mga Iranian weaponry sa rehiyon at mga supplies for military needs, sinabi ng Israeli military sa isang pahayag. Breaking news, muling nagsagawa ng joint exercise sa bahagi ng West Philippine Sea nitong Sabado ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Armed and Defense Forces ng Australia, Japan, United States at New Zealand. Ito na ang ika-4 na edisyon ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA at sa unang pagkakataon ay lumahok sa pagsasanay ang New Zealand. Nakilahok sa pagsasanay ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna at BRP Emilio Jacinto, ang barko ng Estados Unidos na USS Howard, barko ng Australia na HMAS Sydney, JS Sashanami ng Japan at HMNZS Aotearoa ng New Zealand. Kasama rin ang ilang air assets sa pagsasanay, gaya ng AW109 helicopter ng Pilipinas, Philippine Air Force Search and Rescue Assets, 2 helicopter ng US, P-8 Poseidon aircraft, at isang helicopter ng Australia. Kabilang sa mga aktibidad ang freestyle briefing, communication exercises o COMEX, cross-deck exercises, division tactics, officer of the watch drills,
photographic exercises, replenishment at sea approaches, maritime domain awareness exercises, at contact reporting. Dinisenyo ang mga aktibidad na ito upang paghusayin ang operational readiness at collaborative capabilities ng mga kalahok. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng AFE Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pagsasanay. Anya, binibigyang diin nito ang pangako ng bawat bansa na ipagtanggol ang karapatan sa freedom of navigation at overflight, pati na rin ang iba pang legal na paggamit ng dagat at international airspace at ang paggalang sa mga karapatang pangdagat ayon sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Samantala, ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa issue ng West Philippine Sea, 2 barko ng FIFL's Liberation Army Navy ang bumuntot mula 8 hanggang 14 nautical miles habang isinasagawa ang pagsasanay. Isa sa mga ito ang lumapit pa ng hanggang 1 nautical mile pero umalis din. Wala namang umanong ginawang dangerous maneuver ang mga ito at wala rin na monitor na pagsasanay ang China sa lugar. Ngunit sa kabila ng pagbuntot ng mga barko ng China, naging matagumpay ang nasabing pagsasanay. Madali lang sana. Noong sinimulan ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine noong February 2022, inaasahan niyang matatapos ito sa loob lang ng ilang linggo. Nagtipon siya ng 200,000 sundalo, kabilang na ang mga bihasa sa labanan na may misyon na lusubin ang Kyiv at sakupin ang kabisera ng Ukraine. Halos magtagumpay sila. Mabilis ang naging paglusob mula February 2022 hanggang Marso, kung saan nasakop ng Russia ang Sumy, Kherson, Mariupol at ilang bahagi ng Kharkiv. Nakalapit na sila sa mga gilid ng Kyiv bago ang kontraopensiba ng Ukraine. Mula March hanggang October 2023, napilitang umurong ng kahiyahiya ang mga puwersa ng Russia na walan ng kontrol sa Sumy at Kharkiv na siyang daan patungong Kyiv. Halos 2 taon na ang nakalipas. Simula noon, nalubog na ang Russia sa giyerang paubusan ng lakas kung saan libu-libong sundalo, tangke, artillery at mga armored vehicle ang isinabak laban sa isang bansang ayaw sumuko. Ngayon, nahaharap si Putin sa posibleng realidad na maubusan ng kagamitan ng Russia bago pa niya makamit ang layuning sakupin ng Ukraine. Ayon ito kay Jamie Shea, isang dating Deputy Assistant to the Secretary General ng NATO. Sa isang panayam noong July 2024 sa Times Radio, sinabi ni Shea na posibleng mapilitan si Putin na isuko na ang kanyang pagsakop sa Ukraine dahil baka hindi niya makuha ang buong bansa. Ang kontraopensiba na tumagal mula summer ng 2023 hanggang November ay may layuning sirain ang mga frontlines ng digmaan upang mabawi ng mga puwersa ng Ukraine ang mga teritoryong nakuha ng Russia mula February 2022. Partikular na target ang Donetsk at Zaporizhia at nagtagumpay ang Ukraine na makuha ang 14 na mga baryo sa mga rehiyong ito. Gayunpaman, matagal nang naghahanda ang Russia para sa kontraopensiba simula pa noong November 2022 at nabigyan pa sila ng karagdagang oras dahil sa mga issue sa panahon at kagamitan na nagpabagal sa operasyon mula tagsibol patungong tag-init. Ang dagdag na oras na ito ang nagbigay daan sa Russia na palakasin ang kanilang depensa, kaya't napanatili nila ang kanilang mga linya ng depensa. Sa November 2023, inamin na ni General Valery Zaluzhny ng Ukraine na stalemate o tabla ang digmaan na nangangahulugang hindi nagtagumpay ang kontraopensiba. Ayon kay Shea, ang kabiguan ng kontraopensibang ito kasama ang 6 na buwang pagkaantala ng Amerika sa pagpapadala ng $61 billion na tulong militar na kinakailangan ng Ukraine ang nagbigay daan sa Russia para makamit ang mahahalagang tagumpay sa unang bahagi ng 2024. Patuloy ang pagtulak ng mga Russian pero wala pang malinaw na tagumpay. Ayon kay Shea sa The Times, hindi pa nila nakukuha ang Kharkiv sa hilaga kahit na binubomba nila ito
at maraming gusali ang nawasak. Mas naging matagumpay ang Russia sa timog, malapit sa Crimea na inangkin nila noong 2014, sabi ni Shea. Nakakuha sila ng ilang mga baryo at minsan naharap nila ang depensa ng Ukraine ng hindi handa. Pero may pag-asa pa rin para sa Ukraine ayon kay Shea. Kung titignan mo ang laki ng bentahe ng Russia sa papel, ang dami ng sundalo, produksyon ng mga misail at tangke at lahat ng pwedeng gamitin ng Russia laban sa Ukraine, hindi nila nagawang gawing isang tiyak na panalo sa aktwal na labanan, sabi ni Shea. Noong kasagsagan ng pagsalakay noong March 2022, kontrolado ng Russia ang 27% ng teritoryo ng Ukraine, mga 63,000 square miles. Isang buwan matapos ang matagumpay na kontraopensiba ng Ukraine, nabawasan ito sa 19% o 44,000 square miles. Simula noon, kahit nasa gitna ng kontraopensiba ng Ukraine, umikot lamang ito sa 20% mark. Ayon sa pinakahuling datos mula sa The Center for Preventive Action noong May 2024, kontrolado na lang ng Russia ang 18% ng Ukraine o 42,000 square miles. Sa madaling salita, 2 taon nang sinusubukan ng Russia na ipakita ang lakas ng militar nila, pero wala pang malinaw na progreso pagdating sa teritoryo. Ayon kay Shea, may 2 mahalagang bagay na makakatulong sa Ukraine na tuluyang itulak paatras ang Russia. Una, ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga sandata sa Ukraine. Sinabi ni Shea na mahalaga ang artilleriya dahil responsable ito sa halos 80% ng mga pagkamatay ng sundalo sa magkabilang panig. Ang tuloy-tuloy na supply ng mga ito ay makakatulong sa Ukraine na mapigilan ng Russia. Mabuti na lang, ilang mga bansa ang nangako na magbibigay ng pangmatagalang tulong militar, tulad ng UK na nangakong magbibigay ng $3 billion kada taon para sa Ukraine hanggat kinakailangan, ayon sa ulat ng The Guardian noong July 2024. Pangalawa, ang kakulangan sa manpower ng Ukraine. Binigyang diin ni Shea na sinisimulan na ng bansa na tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng isang bagong batas na conscription kung saan lahat ng kalalakihang edad 18 hanggang 60 ay kailangan magparehistro sa militar ng Ukraine. Tanging mga edad 25 pataas ang pwedeng isabak, na ibinaba mula sa dating minimum age na 27. Pero ayon kay Shea, malinaw na kailangan ng Ukraine na bumuo ng bagong hukbo. Pagod na ang unang hukbo at marami sa kanila ay napatay o nasugatan, sabi ni Shea. Ang pagbubuo ng ikalawang hukbo ay magiging malaking hamon para sa Ukraine. Dagdag pa niya, dahil ang bagong mga recruit ay mangangailangan ng mas mahabang pagsasanay at maaaring hindi kasing motivated tulad ng mga naunang sundalo. Sa puntong ito, baka iniisip mo kung ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa nauubos na kagamitan ng Russia. Sa katunayan, ipinapakita ng mga datos na may mga issue rin ang Ukraine sa supply ng kagamitan at manpower. Totoo ito, ayon kay Shea. Pero may mga kahinaan din ng Russia sa mga aspetong ito. Ipinaalala ni Shea na nagsimula ang Russia sa digmaang ito na may malalaking stockpile ng mga lumang kagamitan mula pa noong Soviet era. Mga armas, tangke at artillery, marami sa mga ito ay matagal nang nakatingga ang nasa kamay ng Russia. Dagdag pa rito, sabi ni Shea, gabi-gabi ay binobomba ng Russia ang mga bayan at lungsod ng Ukraine gamit ang mga missile at drone. Pero dahil sa sobrang gamit nito, marami sa mga ito ang naubos na, ayon kay Shea. Ang mga numero ay sumusuporta rito. Ayon sa isang ulat ng The Economist noong July 2024, nawalan na ang Russia ng halos 3,000 na tangke at 5,000 na iba pang armored vehicles sa unang taon ng digmaan. Mas konserbatibo pa nga raw ang bilang na ito. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, umabot na sa 8,399 na tangke at 16,203 armored vehicles ang nawala sa Russia. Malamang na nasa gitna ang totoong bilang, pero alinmang paraan mo tingnan, malaki ang nawalang kagamitan sa Russia. Karamihan mula pa sa mga stockpile noong Soviet era. Dahil dito, napilitan ng Russia na humingi ng tulong sa ibang bansa para mapunan ang naubos nilang stockpile. Nakikita nating si Putin
na humihingi ng tulong sa North Korea, China at Iran para makakuha ng mga armas. Sabi ni Shea, makikita ito sa mga pangyayari sa giyera. Kamakailan lang, pumirma ang Russia ng kasunduan sa North Korea na nangangakong tutulungan ang isa't isa kung sila ay aatakehin. Mukhang paghahanda ito ng Russia baka para gamitin ang North Korea sakaling umatake ang Ukraine sa mismong teritoryo ng Russia. Mas malamang, gagamitin ng Russia ang kasunduan para makakuha ng dagdag na mga missile at artillery. Ayon sa South Korea, umabot na sa 5 milyong artillery mula sa North Korea ang naipadala sa Russia noong June 2024. Samantala, ang Iran naman ay nagpadala na ng 400 missiles sa Russia noong February 2024. Karamihan ay mula sa kanilang Fateh-101 short-range ballistic missiles. Ang China naman ay nagpadala na ng mga piyesa tulad ng jet parts, ball bearings at semiconductors, mga gamit na magagamit ng Russia sa paggawa ng sariling mga sandata. Ayon kay Shea, hindi maganda ang mga ito para sa Russia dahil napipilitan na silang makipag-agawan sa pandaigdigang merkado para sa mga kagamitang militar na dati-rati sila ang nagbibigay. Kahit na marami silang kagamitan, ang pangangailangang bumili ng karagdagang mga bala, missile at piyesa mula sa ibang bansa ay nagpapakita na hindi panghabang buhay ang stockpile ng Russia noong Soviet era. Malamang na maubos din ito. Ayon pa kay Shea, alam ito ni Putin kaya nagbago na ang mga layunin niya mula noong nagsimula ang giyera. Mas limitado na ngayon ang mga plano ni Putin, sabi ni Shea. Sa tingin ko, hindi na niya hangad ang buong pagsakop sa Ukraine gaya ng dati. Sa halip, ang gusto na lamang ni Putin ay makuha ng tuluyan ang mga bahagi ng Ukraine na hawak na nila, kabilang na dito ang Donetsk at Mariupol. Naniniwala si Shea na iniisip ni Putin na pwede na niyang ideklara ito bilang isang tagumpay bago pilitin ang isang pagtigil ng labanan, gaya ng nangyari matapos ang annexation ng Crimea. Ang layunin ngayon, sabi ni Shea, ay itulak ang kanluranin na ipilit sa Ukraine ang makipag-usap sa negosasyon. Muling may mga palatandaan na ito ang nangyayari. Noong May 2024, naglabas ang Reuters ng ulat na sinasabi ng 4 na Russian sources na malapit kay Putin na handa na siyang makipagnegosasyon ng ceasefire sa Ukraine, basta't mapapanatili ng Russia ang mga teritoryong nakontrol nila. Pagkatapos ng ceasefire, magkakaroon ng mga negosasyon na posibleng magbigay kay Putin ng uri ng tagumpay na tinutukoy ni Shea. Nang tanungin tungkol sa ulat ng Reuters sa isang komperensya sa Belarus, simpleng sinabi ni Putin, ibalik ang mga usapan na ang ibig niyang sabihin ay ang mga negosasyon. Pero anumang pag-uusap ay dapat batay sa katotohanan sa lupa kaysa sa kagustuhan ng Ukraine at ng kanluran. Isa pang posibleng basahin dito ay nauugat ang mga negosasyon sa usapin ng armas at kagamitan. Alam ni Putin na mabilis na nauubos ang stockpile nila mula pa noong Soviet era, sa puntong umaasa na sila ngayon sa iba't ibang bansa para sa kagamitan. Kailangan ni Putin ng paraan para makalabas sa digmaan. Ang ceasefire na susundan ng negosasyon at magbibigay sa Russia ng ilang teritoryo ng Ukraine ay magiging perpekto para sa kanya. Hindi lamang nito mabibigyan ng panahon si Putin para magparami ng kagamitan, kundi magagamit din niya ito para i-justify ang pagkawala ng 579,490 na sundalo, ayon sa opisyal na website ng Ukraine tungkol sa digmaan. Hindi raw ganitong resulta ang gusto ni Putin, sabi ni Shea. Ito ay isang resulta na posibleng ipilit lang sa kanya dahil nauubusan na ang Russia ng mga kagamitang kailangan para mapanatili ang digmaan sa kasalukuyang antas. Kaya naman umaasa si Putin na manalo si Trump sa paparating na eleksyon sa Amerika, sabi ni Shea, dahil ilang beses nang binanggit ni Trump ang posibilidad na alisin ang US sa NATO. Kung mawala ang US sa NATO, magkakaroon ng mas matibay na posisyon si Putin sa negosasyon para pilitin ang Ukraine na bitawan ang mga bahagi ng teritoryong hawak na ng Russia. Siyempre, hindi ito ibig sabihin na tapos na ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine.
Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!